Magandang araw everyone. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa ang puso at ang circulatory system. Halina't atin nang simulan ang talakayan. Ang puso ay isang malaki at pulang kalamnan. Ito ay salitang lumiliit at bumabalik sa tunay na laki. Subukan mong iunat-unat ang kalamnan sa iyong braso. Mapapansin mo na kung ay lalapit mo ang iyong braso sa iyong balikat, ang itaas na bahagi ng braso ay lumalaki. Ito ang tinatawag na contraction o paninikip ng kalamnan. Kapag ibinaba mo na ang iyong braso, mapapansin mong bumabalik din sa dati ang iyong mga kalamnan. Ganito rin ang nangyayari sa puso. Kasabay ng halinhinang paninikip at pagluwag ng puso ay ang ritmikong tunog na lub-dub, lub-dub, lub-dub. Kapag ang puso ay naninikip, gumagawa ito ng lub na tunog. Kapag naman ang puso ay lumuluwag, gumagawa ito ng dub na tunog. Ito ang tibok ng iyong puso. Ito ang naririnig ng doktor kapag iniksaman ang iyong dibdib sa pamamagitan ng instrumentong tinatawag na stetoskopo. Ngayon ay ating talakayin ang puso. Katulad ng atin ng natalakay kanina, ang puso ay isang malaki at mapulang kalamnan. Kasing laki ito ng iyong kamao. Kapag tumitibok ang iyong puso, nagbobomba ito ng dugo sa katawan. Ang dugo ang nagdadala ng pagkain at oksiheno na kailangan ng iyong katawan. Alam mo ba na ang iyong puso ay linang na kahit nasa loob ka pa lamang ng sinapupunan? Ang isang 2 buwang gulang na sanggol na nasa loob ng sinapupunan ay may linang ng puso. Ang puso ay patuloy na tumitibok hanggang sa maipanganak ang sanggol at lumaki. Hindi ito nagpapahinga kahit sandali, hanggang sa ang tao ay mamatay. Sa makatwid, ito ang isa sa pinakamasipag na organo ng katawan. Masasabi mo ba kung nasaan ang puso? Ito ay nasa pagitan ng iyong baga. Nasa bandang gitna ito ng baga at medyo nakakiling sa kaliwa. Sige, subukan mong damahin ang iyong puso. Nararamdaman mo ba ang pagtibok nito? Ang puso ay nahahati sa 4 na bahagi. Ang 2 bahagi na nasa bandang itaas ay tinatawag na kaliwang atrium at kanang atrium. Ang 2 bahagi naman sa bandang ibaba ay tinatawag na kaliwang ventricle at kanang ventricle. Sa lahat ng oras ang puso ay puno ng dugo. Ang dugo sa puso ay patuloy na gumagalaw. Maaaring ito ay palabas o papasok dito. Ang dugong pumapasok sa puso ay mahina na. Naglakbay na ito sa maraming bahagi ng katawan upang magdala ng pagkain at oksiheno. Bumabalik ito sa puso upang mapalakas muli. Pumapasok ito sa puso sa pamamagitan ng kanang atrium, isa sa mga bahagi sa itaas. Kapag puno na ang atrium, pinipisil at itinutulak nito ang dugo patungo sa kanang ventricle sa ibaba. Kapag ang ventricle na ito ay napuno na ng dugo, naninikip o nagko-contract ito at nagbobomba ng dugo sa baga. Sa baga, ang dugo ay nalilinis at naaalisan ng carbon dioxide at iba pang dumi. Napapalitan ito ng oksiheno. Matapos linisin, nagkakaroon muli ng lakas ang dugo. Pulang-pula na naman ang kulay nito. Bumabalik ito sa puso sa pamamagitan ng kaliwang atrium. Mula roon, magtutungo ito sa kaliwang ventricle at ilalabas ng puso patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang average na bilang ng tibok ng puso ng isang individual ay 72 kada minuto. May mga taong mas mabilis o mabagal ang tibok ng puso. Ang normal na bilang ay sa pagitan ng 60 hanggang 100. Ang mga bata ay may mas mabilis na tibok ng puso kaysa matatanda. Katunayan, ang bilis ng tibok ng puso ng isang bagong panganak na sanggol ay 120 bawat minuto. Ang tibok ng ating puso ay nagbabago depende sa kung ano ang ating ginagawa. Kung tayo ay natutulog, ito ay bumabagal. Kung nag-eehersisyo o sabik, ito ay bumibilis. Ang mas mabagal na tibok ng puso ay mas mainam. Karaniwang ang mga atleta ay may mabagal na tibok ng puso. Bagamat mabagal, ang tibok ay malakas at regular.
Ang mabilis na tibok ng puso ay maaaring indikasyon ng labis na pagtatrabaho, pagod o may sakit ang puso.